Si Arthur Lewin ay isang malupit na hari sa kanyang nakaraang buhay, isang tyrant na namuno sa mundo gamit ang kamay na bakal. Sa kanyang pag-akyat sa trono, pinaslang niya ang kanyang mga kaaway, nagpaulan ng nok sa mga syudad, at gumawa ng maraming kalupitan, lahat para sa kapangyarihan. Ngunit isang araw, habang nagmumuni-muni, binalika ni Arthur ang lahat ng kanyang kasalanan at nilamon siya ng matinding guilt. Bigla siyang inatake sa puso at namatay, habang unti-unting lumulubog ang kanyang kamalayan sa dilim, may isang mahiwagang boses na tumawag sa kanya. Sinabi nitong bibigyan siya ng second chance sa buhay, kaya't dapat ay huwag na niya itong sayangin. Ilang saglit pa, nagmulat ng mata si Arthur at nakita niya ang 2 taong nakatingin sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Reynold Lewin, ang kanyang ama, habang si Alice Lewin, ang kanyang ina, ay labis ang tuwa sa kanyang pagsilang. Bagamat hindi nila inaasahang maiintindihan sila ng sanggol, punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga salita. Dito na-realize ni Arthur na muling isinilang siya bilang isang sanggol. Nahihirapan pa siyang tanggapin ang katotohanan, pero hindi niya maipagkakailang mahusay at mapagmahal ang kanyang bagong pamilya. Sa kabuuan, masaya siya, ngunit hindi niya gusto ang pagiging helpless. Malaki ang kanyang ulo, hindi siya makapagsalita, at kusang dumudumi sa diaper kada ilang oras. Lubos ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng kontrol. Ngunit may isang bagay na mas nakagugulat pa, sa isang iglap, nakita niya si Reynold habang pinupuno ng kakaibang mana ang kanyang kamao, at pagkatapos ay dinurog nito ang isang malaking bato gamit lamang ang isang suntok. Namangha si Arthur Lewin sa lakas na nakita niya, isang uri ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naunawaan, kahit pa siya'y naging makapangyarihang hari sa kanyang nakaraang buhay. Ang ginawa ni Reynold ay isang feat na talagang kahanga-hanga. Dahil dito, proud na proud si Reynold at agad siyang lumingon sa pamilya niya para magpasikat at makakuha ng papuri, ngunit hindi niya napansin ang paligid niya. Biglang may isang bato na nahulog diretso sa ulo niya. Alam ni Alice na may posibilidad na mangyari ito, kaya't agad siyang lumapit at ginamitan ng magic para gamutin ang sugat sa ulo ni Reynold. Habang ginagamot siya, binalaan niya ito na mag-ingat sa susunod kung gusto pa nitong magpakitang gilas. Bagamat nagpapasikat lang si Reynold, kapag naging seryoso ito, delikado talaga ang kanyang kamao, dahil kaya niyang patumbahin ang isang wild boar gamit lang ang isang suntok. Kaya't malaking tulong siya sa mga kasama niya tuwing may hunting trip sila. Pagbalik ni Reynold mula sa Pangangaso, sabik siyang yakapin ng kanyang pamilya. Pero bigla niyang naalala na basang-basa pa siya ng dugo ng boar, kaya kailangan muna niyang maglinis ng katawan bago yamakap. Sa lahat ng ito, may 2 mahahalagang natutunan si Arthur. Una, ang mundong ito ay napakadelikado kaya normal lang sa mga tao ang magmay-ari ng sandata para sa proteksyon. Pangalawa, kung gusto niyang mabuhay ng malaya sa mundong ito, kailangan niyang matutong lumaban. Ngayon na nakauwi na si Reynold, sinabi ni Alice na oras na para matulog si Arthur. Karaniwan ay naiirita siya kapag tinatrato siyang parang sanggol, pero ito lang ang parte na talagang gusto niya. Sa kanyang nakaraang buhay, bihira siyang makatulog ng mahimbing dahil laging may banta ng assassination kapag hindi niya inaasahan. Oo, madali lang para sa kanya na talunin ang mga umaatake, pero grabe ang stress na dulot nito. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumakas ang katawan ni Arthur. Ngayon, sapat na ang lakas ng kanyang maliliit na braso at binti para makagalaw mag-isa. At ang una niyang ginawa, pumunta sa salamin para pagmasdan ang sarili. Sa paningin ng kanyang mga magulang, nakakatuwa ito, dahil parang aliw na aliw siya sa kanyang refleksyon. Pero sa totoo lang, sinusubukan lang ni Arthur tanggapin ang katotohanan, na isa na nga siyang baby. Dahil kaya na niyang gumalaw mag-isa, nagplano agad siya. Pagkatapos siyang patulugin ni Alice, at makalabas ito ng kwarto, agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Inihagis niya ang kumot palabas ng crib, gumapang palabas, at nagsimulang tumakas. Habang abala si Alice sa paghuhugas ng pinggan, tahimik siyang gumapang sa sahig, papunta sa kabilang dulo ng kwarto, at hindi siya napansin ni Alice kahit kaunti. Pagdating niya sa kabilang side, binuksan niya ang pinto ng library ng bahay at kumuha ng libro, dahil kailangan niyang matutunan ang tungkol sa mundong ito. Sa pagbabasa, nalaman ni Arthur na ang kontinenteng ito ay tinatawag na Deccan. Nahahati ito sa 3 kaharian, The Dark Kingdom, isang bansa ng mga dwarves na naninirahan sa malalawak na syudad sa loob ng mga kuweba. The Elinor Kingdom, kaharian ng mga elves na nakatira sa kaibuturan ng kagubatan.
The Sapin Kingdom isang kaharian ng mga tao na pinamumunuan ng isang hari. Pero sa mundong ito, walang nag-nuclear na syudad para lang makapaghari, kabaligtaran ng kung paano siya namuno noon. Hindi pa rin kontento si Arthur Lewin, kaya kumuha pa siya ng isa pang libro, at dito siya nakakuha ng ilan sa mga kasagutang matagal na niyang hinahanap. Napansin kasi niya na mababa ang antas ng teknolohiya sa mundong ito kumpara sa dati niyang mundo, at ang dahilan ay ang presensya ng magic. Sa halip na umasa sa siyensya at makinarya, kaya ng mga tao rito na gumamit ng magic sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mana sa loob ng kanilang katawan. Bagamat hindi lahat ay may kakayahang gumamit ng magic, malaking bahagi pa rin ito ng pamumuhay ng mga tao. May dalawang paraan kung paano ginagamit ang magic, augmentation at conjuring. Ang augmentation ay ang proseso ng pag-ikot ng mana sa loob ng katawan upang bigyan ang user ng pambihirang lakas, depensa, at liksi. Samantalang ang conjuring naman ay ang pagpapalabas ng mana palabas ng katawan upang kontrolin ang mga elemento o anumang phenomena. Dito naintindihan ni Arthur ang basic structure ng magic system sa mundong ito. Pero napansin din niyang walang nakasulat tungkol sa healing magic na ginamit ni Alice Lewin dati, kaya iniisip niyang baka isa itong pambihirang uri ng magic o baka si Alice ay isang espesyal na tao. Ayon sa nabasa niya, kadalasan ay nagsisimulang magpakita ng mana ang isang tao pagpasok ng puberty, at sa pamamagitan ng isang tinatawag na mana core, natututo silang kontrolin ito at maging mage. Madali lang itong maintindihan ni Arthur dahil sa nakaraang buhay niya, umangat siya sa kapangyarihan gamit ang tinatawag na ki, isang likas na enerhiya na halos katulad ng mana. Dahil dito, sinubukan niyang ituon ang lahat ng kanyang lakas para tingnan kung makakalikha siya ng reaksyon, at tama nga siya, nagsimulang mabuo ang kanyang sariling mana core. Isa itong napakalaking hakbang para sa development niya bilang isang muling isinilang na mandirigma. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa pagsasanay, natagpuan na siya ni Alice, lubhang nag-aalala mula nang makita niyang wala ito sa crib. Nang masigurong ligtas si Arthur, napayakap siya sa anak ng mahigpit. Ngunit habang karga niya ito, napansin niyang may kakaiba sa anak niya. Kinabahan si Arthur na baka naramdaman ni Alice ang presensya ng mana sa loob niya, pero ang totoo, naamoy lang pala nito na nadumihan na naman niya ang kanyang diaper. Lumipas ang 2 taon, at isang araw habang nagsusulat si Alice sa kanyang journal, naglabas siya ng pasasalamat sa langit dahil lumalaki si Arthur ng malakas at malusog. Ngunit hindi pa rin mawala ang kaunting pag-aalala niya, dahil simula nang isilang si Arthur, ni minsan ay hindi pa raw ito ngumiti. Habang abala si Alice Lewin sa pagsusulat sa kanyang journal, napatingin siya sa bintana at napansin sina Reynold at Arthur sa labas. Mukhang tinuturuan ni Reynold si Arthur ng sword techniques, at kitang-kita ang interes sa mukha ng bata. Pero nagngingit-ngit si Alice, paanong naisipan ng asawa niya na hayaan ang isang 2 taong gulang na maglaro ng matulis at delikadong bagay. Si Arthur naman, sa edad na iyon, ay mabilis na natututo kung sino ang dapat iwasan paggalit, at sigurado siyang ayaw niyang makitang galit si Alice, kaya alam niyang kailangang mag-ingat sa mga susunod na kilos. Upang maiwasan ang anumang mas delikadong aktibidad, nagpasya si Alice na ilabas si Arthur at ipasyal sa bayan. Excited si Arthur sa pagkakataong ito, dahil makakakuha siya ng mahahalagang first-hand information tungkol sa mundong ginagalawan niya ngayon. Napagmasdan niya ang antas ng teknolohiya sa lugar batay sa mga armas na ibinebenta sa publiko, at nakita rin niya ang iba't ibang materyales at sangkap na noon lang niya nakita. Pero ang pinaka-highlight para sa kanya ay ang makita mismo ang isang mage na gumagamit ng fire magic sa harapan niya. Sa kabuuan, napakabunga ng araw na iyon para kay Arthur. Pagsapit ng hapon, ramdam na ni Arthur ang pagod sa kanyang maliit na katawan. Hirap na siyang manatiling gising, kaya't nang makauwi sila ni Alice, agad siya nitong ipinahiga para sa kanyang afternoon nap. Sa kabila ng lahat ng limitasyon sa bagong buhay na ito, unti-unti nang natutunan ni Arthur na pahalagahan ang pagkakaroon ng mapagmahal na magulang. Sa kanyang nakaraang buhay, inihagis lang siya sa mundo na parang isang player na walang starter kit, lumaki siyang ulila sa isang ampunan at hindi kailanman naranasan ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Kaya para sa kanya, napakalaking bagay ng ganitong uri ng buhay. Habang nakatulog na siya sa balikat ni Alice, buhat-buhat siya nito papunta sa kanyang crib. Tahimik na kinausap ni Alice ang natutulog na anak, sinasabi kung gaano siya ka-proud kay Arthur. Napansin niya ang mga pagkakataong palihim itong bumabangon para magbasa ng libro, at kung gaano kasaya si Arthur habang namamasyal sa labas.
Sigurado siyang adventurous ang spirit ng anak niya, marahil ay namana niya ito kay Reynold. Sa isip niya, darating ang araw na gugustuhin ni Arthur na umalis at tuklasin ang mundo sa sarili niyang paraan. Bagamat mas gugustuhin niyang mamuhay si Arthur ng tahimik at ligtas, sinasabi ni Alice sa sarili na susuportahan pa rin niya ang anak kahit ano pa man ang piliin nito, basta masaya ito. Kinabukasan, nakatayo si Arthur sa tabi ng bintana, pinapanood si Reynold na nagpa-practice sa bakuran. Sabik siyang muling makita ang paggamit ng magic sa aktwal. Pinanood niya habang unti-unting pinapaikot ni Reynold ang mana sa loob ng katawan nito. Ilang saglit pa, nagsimulang umangat ang ilang mga bato mula sa lupa, at todo yabang si Reynold na parang ito na ang pinakakamanghamanghang bagay sa mundo. Pero sa totoo lang, medyo nakakatawa ang magic na iyon. Hanggang doon lang kasi ang kakayahan ni Reynold pagdating sa conjuring. Ang totoo, ang tunay na specialty ni Reynold ay augmentation, mas epektibo ang magic niya kapag ginagamit niya ito para palakasin ang sarili niyang katawan. Pagkakita ni Arthur Lewin sa kapangyarihan ng kanyang ama, na-inspire siya na magsanay din agad. Ngunit habang paakyat na siya pababa ng mesa, biglang tinawag siya ni Alice, oras na raw para sa kanyang nap. Hindi pa rin siya marunong magsalita kaya ang tangi niyang nagawa ay umarte at umungol habang dumadaan sila sa tabi ng bookshelf. Gusto pa sana niyang magbasa ng libro pero sinabi ni Alice na wala ng oras, kailangan niya ng matulog. Sa normal na sitwasyon, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Pero may natutunan na siyang legendary technique kamakailan, ang Pauteng. Mastered na ni Arthur ang art ng pag-weaponize ng kanyang baby cuteness, kaya kahit gusto pa rin siyang patulugin ni Alice, napapayag din niya itong hayaan siyang magbasa muna ng libro. Nang maiwan siyang mag-isa, agad siyang nagsimulang magsanay gamit ang kanyang mana core. Sa loob ng halos 2 taon, nasanay na siyang tipunin ng iba't ibang fragments of mana sa kanyang katawan, at nakabuo siya ng isang monor sa loob niya. Mahirap at nakakapagod ang proseso, pero sulit naman ang naging resulta. Ngayon, konting effort na lang, kaya na niyang gumamit ng kanyang kauna-unahang spell. Ngunit mabigat ang pagkakamali niya, sobrang mali ang kanyang estimate sa lakas ng sarili niyang mana, kaya't aksidente niyang napasabog ang buong bahay. Nasa labas sina Alice at Reynold nang mangyari ito, at sa lakas ng pagsabog, matinding paso ang tinamo sa likod ni Reynold. Buti na lang at pareho silang ligtas, ngunit agad nilang naalala, nasa loob pa si Arthur. Walang sanggol ang dapat makaligtas sa ganoong klaseng pagsabog, kaya't mabilis silang pumasok para hanapin siya. Pagdating ni Reynold sa library, gulat na gulat siya sa nakita, hindi lang buhay si Arthur, siya rin mismo ang pinagmulan ng pagsabog. 3 taong gulang pa lang siya, at hindi dapat posible na makagamit siya ng magic hanggang sa edad na 12. Pero si Arthur, halos master na ng mana, tumayo siyang buong yabang at hinarap ang kanyang mga magulang, pero nakalimutan niyang gumuguho pa ang bahay. 2 malalaking beam ng bubong ang nahulog papunta sa kanya, at dahil maiksi pa ang kanyang baby legs, hindi siya nakatakbo agad. Akala niya tapos na siya, pero biglang sumugod sina Alice at Reynold. Si Alice, ginamit ang kanyang katawan para takpan siya, habang si Reynold naman ay ginamit ang kanyang magic para hadlangan ang mga bumabagsak na debris at iligtas silang dalawa. Hindi makapaniwala si Arthur, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may taong isinugal ang buhay nila para lang iligtas siya. Habang iniiyakan siya ni Alice sa sobrang ginhawa at saya, tahimik lang si Arthur, gulat na gulat sa bagong karanasang iyon ng tunay na pagmamahal. Hindi pa rin sanay si Arthur Lewin sa pakiramdam na may tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaya nang makita niyang umiiyak si Alice, hindi niya napigil ang maiyak din. Sa nakaraang buhay niya bilang isang hari, imposible para sa kanya ang umiyak o magpakita ng emosyon, inaasahan kasi ng lahat na siya'y isang ruthless king. Minsan, may lalaking nagtangkang patayin siya, matapos mahuli, agad na nagpulong ang buong konseho para hatulan ito. Pero hindi lang iyon, plano rin nilang ipadala ang asawa at anak ng lalaki sa isang camp na hindi alam ang kahulugan ng Geneva Convention. Doon, tiyak silang pahihirapan at pag-eeksperimentuhan, just because they can. Nagmakaawa ang lalaki kay Arthur na huwag idamay ang kanyang pamilya. At sa akala niyang awa, pinatay agad ni Arthur ang lalaki sa harap ng lahat. Para kay Arthur, normal lang ang ganoon, parang pangkaraniwang Lunes lang sa nakaraang buhay niya. Pero ngayon, ang Lunes niya ay ginubugol sa pagsasanay kasama ang kanyang ama. Iminungkahi ni Reynold na subukan niyang magsanay gamit ang gauntlets, pero dahil may lifetime experience na si Arthur sa paggamit ng espada,
ayaw niyang palitan ang kanyang pangunahing sandata. Dahil sa pagpupumilit ni Arthur, nagpa siya si Reynolds na gamitin na rin ang espada sa kanilang sparring. Para mas exciting, pinuno ni Reynolds ng mana ang kanyang espada, ngunit sa gulat niya, ginawa rin iyon ni Arthur, at naputol pa niya ang espada ni Reynolds na parang wala lang. Doon na-realize ni Reynolds na masyadong mahusay si Arthur para siya pa ang magturo rito. Kaya't kinausap niya si Alice tungkol sa ideya ng pagkuha ng professional teacher. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Alice, hindi niya matanggap na ipadala si Arthur sa isang malayong bayan para lang matuto. Dati na raw nila itong napag-usapan, si Reynolds ang magtuturo ng combat habang siya naman ang bahala sa magic. Pero sabi ni Reynolds, kahit espada na pinuno niya ng mana ay naputol ni Arthur, at sanggol pa lang ito. Kung ganyan na siya kalakas ngayon, paano pa sa hinaharap? Sa palagay ni Reynolds, nararapat lang na maturuan si Arthur ng isang tunay na guro. Bagamat hindi maitatanggi ni Alice na unnaturally talented ang kanilang anak, ayaw pa rin niyang mapalayo ito sa kanila. Dahil dito, nagtalo ang mag-asawa ng ilang minuto. Napaikan si Arthur sa walang katapusang argumento, kaya sinabi niya ang pinaka-praktikal na solusyon, bakit hindi na lang sila sumama sa kanya sa city. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng teacher at hindi siya kailangang iwan ng mga magulang niya. Bigla nilang na-realize na posibleng gawin iyon, at naresolba lahat ng problema nila. Kaya't agad silang naghanda para sa biyahe, kinabukasan, dumating na ang carriage na sasakyan nila papunta sa lungsod. Kasama nila sa paglalakbay ang ilan sa kanilang mga dating kaibigan, mga taong tumulong kay Alice at Reynolds sa muling pagtayo ng bahay matapos itong pasabugin ni Arthur. Ang grupo na kasama nina Arthur, Alice, at Reynolds ay tinatawag na Twin Horns, isang party ng mga adventurers na malalapit na kaibigan ng pamilya. Ang kanilang leader, si Adam Krantz, ay agad na nagpakilala kay Arthur. Sumunod si Angela, na habang nagpapakilala rin, ay halos mabulunan si Arthur sa sobrang gigil niya habang pinapakilala ito sa kanyang chess. Nakangiting pinapanood lang ni Alice ang pangyayari na para bang aliw na aliw siya. Buti na lang at dumating si Darren sa ibang translate Russian, na mas mahinahon at maayos na iniharap ang sarili habang binigyan lang si Arthur ng high five. Napansin naman ni Arthur ang isang tahimik na batang babae na nakatayo sa ibabaw ng carriage. Alam niyang hindi ito normal, malamang, nag-o-overfarm lang siya ng XP, dahil wala namang dahilan para tumayo sa taas ng karwahe sa ganoong oras. Hindi ito nagsalita, kaya ipinakilala siya ng iba bilang si Jasmine, habang ang huling miyembro ng Twin Horns ay si Helen, isang dalubhasang archer. Matapos ang lahat ng pagpapakilala, oras na para magsimula ang biyahe kaya't sumakay na ang lahat sa mga cart. Habang bumibiyahe, tinanong ni Alice si Arthur kung excited ba siya sa kanyang unang malakihang lakbayin. Sagot ni Arthur, oo, pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung gaano ka-primitive ang mundong ito. Horse-drawn carriages pa rin ang gamit nila, samantalang sa nakaraan niyang mundo ay may fleet siya ng mga flying cars na pwede niyang gamitin kahit kailan. Pagkatapos ng halos buong araw na paglalakbay, nagpahinga muna ang grupo at nag-set up ng camp para sa pananghalian. Pero wala pa silang gaanong pahinga ay inatake na sila ng mga wolves. Ngunit sa sobrang tanga ng mga ito, hindi man lang nila sinubukang palibutan ng grupo, diretso lang silang sumugod at agad na pinulbos ng Twin Horns. Para kay Arthur, interesting ang eksenang ito dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng totoong combat sa mundong ito. Napagpasyahan niyang balang araw, gusto rin niyang maging sapat na malakas para harapin ang mga ganitong panganib ng mag-isa. Dahil sa dami ng wolf meat na nakuha nila, naisip ng grupo na ito na lang ang gawing hapunan, kahit wala silang spices, kaya't plain grilled meat lang ang pwede. Sa gitna ng paghahanda, napansin ni Alice na may kaunting sugat si Reynolds sa braso, kaya inalok niya itong gamutin. Ngunit bago pa siya magsimula, pinigilan siya ni Jasmine. Tumigil sandali ang lahat at pumalibot kay Alice para magbantay, dahil ang mga healers tulad niya ay napakabihira sa mundong ito. Kung may makakita sa kanyang paggamit ng healing magic, maaaring ay target siya. Matapos gamutin si Reynolds, nagbalik na sa normal ang grupo. Pero bago matulog, naisip ni Adam na gusto pa niyang mag-ehersisyo ng kaunti. At para sa kanya, walang mas magandang paraan kaysa labanan ng isang 4 na taong gulang na bata. Parang jerk move, pero narinig na niya ang balita tungkol sa lakas ni Arthur, kaya gusto lang niyang makita kung totoo nga. Practice match lang naman ito, kuno, sinabihan ni Adam Krantz si Arthur Lewin na maghanda dahil napuno na niya ng mana ang kanyang sibat.
Kaya't ginawa rin iyon ni Arthur. Sa pagsisimula ng laban, pinadaloy ni Arthur ang magic sa kanyang mga paa, at sa mismong sandaling tatama na siya kay Adam, bigla siyang nawala at muling lumitaw sa likod nito. Sana ito na ang perfect chance para umatake, pero nadulas siya dahil sa maikli at chubby pa niyang toddler na mga paa. Nawalan siya ng balanse at nakabawi si Adam, dito na nagsimula ang tunay na clash sa pagitan nila, na kung pagbabasehan ang quality ng animation, parang may negative budget talaga ang eksenang ito. Kalaunan, natalsik si Arthur sa ere dahil masyadong magaan ang katawan niya para makipagsabayan sa isang seasoned adventurer. Buti na lang at nasalo siya ng iba bago pa bumagsak sa lupa. Agad nilang sinigawan si Adam dahil muntik nang masaktan si Arthur, pero depensa ni Adam, wala raw siyang magagawa, masyado raw malakas si Arthur kaya hindi niya mapigil ang seryosohin ang laban. Sa totoo lang, hindi siya makapaniwalang may ganitong lakas ang isang paslit. Ang hinala niya, baka raw tinrain ni Reynolds si Arthur bilang isang super soldier mula pa pagkabata. Pero ang totoo, ni minsan ay hindi siya tinuruan ni Reynolds, lahat ng natutunan niya, sariling diskarte niya lang. Biglang lumapit si Jasmine at nagulat si Arthur sa paglapit niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil na-impress si Jasmine sa ginawa ni Arthur sa laban kaya tinanong niya kung pwede ba siyang turuan ng teknik na ginamit niya, yung may magic sa mga paa. Gusto sana ni Arthur na panatilihing sikreto ang teknik na ito dahil isa ito sa mga mastery niya noong nakaraang buhay. Pero base sa tingin ni Jasmine, mukhang hindi siya titigilan hanggat hindi siya tinuturuan. Kaya mukhang mapipilitan siyang ituro rin ito sa bandang huli. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, sa ilang pagkakataong huminto sila para magpahinga, sinamantala ni Adam ang oras para turuan si Arthur ng basic spearman techniques, habang si Helen naman ang nagturo sa kanya ng basic bow handling, at sa loob ng ilang minuto, mabilis niya itong naintindihan. Sa dami ng nalalaman ni Arthur sa espada mula sa kanyang nakaraang buhay, malaking tulong ang mga ito para palawakin ang kanyang weapon proficiency. Dahil dito, napagpasyahan niyang ituro na rin kay Jasmine ang teknik. Sa pamamagitan ng pagsabay ng wind magic at mana sa iyong mga paa, pwede mong mapabilis ng sobra ang iyong galaw. Pagkatapos niya itong i-demonstrate, naulit agad ni Jasmine ang teknik ng perpekto. Maya-maya, habang nagbabasa si Arthur ng isang magic book sa loob ng carriage, napansin niyang nandoon din si Jasmine, nakaupo at simpleng nakatitig lang sa kanya. At hindi ito aksidente, dahil sa bawat pagkakataong meron siya, sinasamantala ni Jasmine na mapalapit kay Arthur. Kinabukasan, binigyan ni Jasmine si Arthur Lewin ng isang maliit na kutsilyo bilang pasasalamat sa pagtuturo niya ng espesyal na teknik gamit ang wind magic sa paa. Malinaw na gusto talaga ni Jasmine si Arthur, lalo na't bihira itong makipag-interact sa iba, lalo pa ng kusa. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na ang lahat sa loob ng carriages at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nagbabasa si Arthur ng libro, biglang inatake ng mga bandido ang kanilang karwahe. Napaligiran na sila at wala nang matatakasan, inutusan ng bandit leader ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga babae at bata para ibenta bilang slaves. Sabay-sabay sumugod ang mga bandido habang ginagawa ng Twin Horns at ni Reynold Lewin ang lahat ng kanilang makakaya para depensahan ang grupo. Sa usaping lakas, mas malalakas si Reynold at ang Twin Horns kaysa sa mga individual na bandido, pero sadyang sobrang dami ng kalaban para mapigilan nila lahat. Isang matinding atake mula sa bandit leader ang nagpalipad kay Reynold papasok ng carriage, sugatan at hirap ng bumangon. Gusto siyang lapitan at gamutin ni Alice, pero pinigilan siya ni Reynold. Kapag nalaman ng mga bandido na may healer sila, tiyak na si Alice ang magiging target. Sa halip, ipinakiusap ni Reynold kay Arthur na dalhin si Alice palayo at tumakas habang may pagkakataon pa. Ayaw ni Arthur na iwan ang kanyang ama, pero ipinaalala ni Reynold na buntis si Alice, kaya dapat siyang unahin at protektahan. Nang ibigay ni Reynold ang hudyat, agad naghanda si Arthur ng magic para tumakas. Samantala, hinarap ni Reynold ang bandit leader para pigilan itong habulin sina Arthur at Alice. Noong una, natalo siya ng kalabang ito, pero ngayon, ang buhay ng pamilya niya ang nakataya, kaya't hindi siya papayag na matalo ulit. Habang inaatake ng bandit leader si Reynold, may ilang mas mahihinang bandido ang nagtangkang sumunod kay Arthur at Alice, pero mabilis silang inasinta ni na Adam at Jasmine gamit ang mga throwing daggers para buksan ang daan ng pagtakas. Ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang mailigtas sina Arthur, at ginagawa rin ni Arthur ang lahat para mailayo si Alice sa panganib. Nakakatawang isipin, dati,
Nabuhay si Arthur sa kapangyarihan at pag-aari ng walang pakialam sa iba, pero ngayon, takbo siya ng takbo para lang huwag mawalan ng isang taong mahalaga sa kanya. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, inakala ni Arthur na ligtas na sila, pero nagkamali siya. May isang bandido sa tuktok ng bangin, at marunong itong gumamit ng magic. Sa di inaasahang pagkakataon, pinakawalan nito ang isang wind spell patungo kina Arthur at Alice. Hindi agad ito napansin ni Arthur, at nang mamalayan niya, huli na. Ang nagawa na lang niya ay itulak si Alice palayo at siya na lang ang tumanggap ng atake. Tinamaan siya ng wind blast at nalaglag siya mula sa bangin. Sa murang katawan ng isang paslit, ang pagbagsak mula sa ganitong kataasan ay katumbas ng tiyak na kamatayan. Pero kung mamamatay siya, hindi siya aalis ng walang kasama. Habang bumabagsak, inilabas niya ang kutsilyong bigay ni Jasmine at ibinato ito patungo sa Magic Bandit. Tumama ang kutsilyo at ang tali nito ay kumapit sa bukong-bukong ng bandido, kaya nahila niya ito pababa kasama niya. Sinubukan ng Twin Horns na iligtas si Arthur gamit ang magic, pero masyado na siyang malayo, hindi na siya maabot. Si Arthur ay nahulog sa bangin, patungo sa kanyang tiyak na kamatayan. Habang patuloy na nahuhulog si Arthur Lewin, napaisip siya sa buong buhay niya, at kahit alam niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Masaya siya na kahit papaano, nagawa niyang protektahan ang kanyang mahal na pamilya. Doon niya tuluyang naintindihan kung bakit ganoon na lang kadesperado ang lalaking iyon sa kanyang nakaraang buhay na iligtas ang kanyang pamilya. Ni hindi na siya nagdalawang isip ng isakripisyo ang sarili para mailigtas si Alice. Wala siyang pagsisisi sa ginawa niya, pero sana raw ay nabigyan pa siya ng konting panahon upang makasama sila. Sa kabila ng lahat, milagro ang nangyari, nakaligtas si Arthur mula sa malagim na pagbagsak at napadpad siya sa isang kuweba. Pero sa loob nito, hinarap niya ang isang nakakatakot na halimaw na agad niyang pinagsisihan ang pagpasok doon. Sinubukan niyang mag-sneak attack para tumaas ang tsansa niyang mabuhay, pero tinadyakan lang siya ng halimaw at sinabing kalma lang. Ayon sa halimaw, wala raw itong masamang balak at gusto lang nitong makipagkaibigan. Pero kung tutuusin, ang huling beses na may nagsabi ng ganyan sa akin, napunta ako sa likod ng van, kaya malamang ganoon din ang nasa isip ni Arthur. Sa ngayon, sugatan pa rin siya ng husto at hindi siya gagaling kung wala siyang kakainin. Kaya't nagsimulang pumitas ang halimaw ng mga prutas na tumutubo sa pader ng kuweba. Inalok nito si Arthur na kainin ang mga mysterious wall fruits, pero ayaw niyang basta magtiwala. Tatayo na sana siya para makipag-usap, pero bumigay ang katawan niya, may narinig siyang pumutok at napaiyak siya sa sakit. Pinagsabihan siya ng halimaw na huwag umiyak, milagro raw ang pagkakaligtas niya sa pagbagsak, kaya't magpasalamat na lang siya. Marami sanang gustong itanong si Arthur, pero sinabi ng halimaw na hindi siya sasagutin hanggat hindi siya kumakain ng prutas. Nag-aatubili man, kinagat ni Arthur ang unang berry at laking gulat niya, masarap pala. Nang mabusog na siya, nagtanong si Arthur kung may alam ba ang halimaw tungkol sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ng halimaw na hindi siya makakalabas ng kuweba, kaya't hindi niya personal na masusuri ang mga ito. Pero may kakayahan siyang makita ang malalayong lugar. Gumamit ito ng kapangyarihan upang magpakita ng magical screen, at ipinakita kay Arthur na matagumpay na tinalo ni Reynold at Alice ang mga natitirang bandido. Buhay pa sila at ligtas, at hindi matumbasan ang saya ni Arthur sa balitang iyon. Taos-puso siyang nagpasalamat sa halimaw sa pagbibigay ng kapanatagan. At dahil alam niyang matatagalan pa siya rito, pinili niyang makisama sa halimaw. Ipinakilala nitong ang pangalan niya ay Sylvia, at sa pagdaan ng mga araw, napatunayan ni Arthur na isa itong mabait at masikasong nilalang. Sa mga sumunod na araw, nanatili muna si Arthur sa kuweba, kumakain at nagpapahinga habang si Sylvia ang nagbabantay sa kanya. Nang gumaling na ang kanyang katawan, gusto na sana niyang bumalik agad sa kanilang tahanan, ngunit ayon kay Sylvia, hindi pa siya handa. Ang kuwebang kinaroroonan nila ay nasa labas ng Elven Forest, isang lugar na pinamumuguran ng mga magical beasts at masasamang bandido. Sa kasalukuyang lakas ni Arthur, hindi pa raw niya kayang harapin ang mga iyon. Pero hindi ibig sabihin noon ay mananatili na siyang nakakulong dito habang buhay. Si Sylvia, ang halimaw na nagligtas kay Arthur Lewin, ay may kakayahang buksan ng isang dimensional rift, isang portal na maaaring makapagpadala kay Arthur pabalik sa kanilang tahanan o kahit saan na mas ligtas kaysa sa kagubatang ito. Pero hindi ito madaling gawin, matagal ang kailangan upang mabuo ito, kaya't kailangang maghintay ni Arthur.
Habang naghihintay, kinuha niya ang isang sanga at sinimulang gamitin ito para magsanay sa swordsmanship. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nasanay si Arthur sa presensya ni Sylvia at naging komportable na sa kanyang piling, kahit hindi pa rin niya alam kung sino talaga ito. Ang tanging alam niya ay mukha itong isang nakakatakot na nilalang, pero napakabait at tila may tinatakasan. Matapos ang training niya sa espada, umupo si Arthur sa isang malaking bato upang mag-ensayo naman sa kanyang mana. Namangha si Sylvia na sa edad ni Arthur ay mayroon na siyang mana core, at sigurado siyang walang nagturo sa bata kung paano ito gawin. Inunat ni Sylvia ang kanyang kamay at nagsimulang tipunin ang napakalaking dami ng mana habang may kasabay na spell. Muntik nang bumagsak ang panga ni Arthur sa gulat, si Sylvia ay nakakalikom ng mana habang sabay na nagkakast ng magic, isang kakayahang hindi pa niya kailanman nakita. Kung matutunan niya ito, tiyak na magiging mas malakas siya ng lampas pa sa kanyang inaasahan. Ngunit bago pa siya ialok ni Sylvia na turuan, tinanong muna siya nito, ano ang balak mong gawin sa kapangyarihang matutunan mo? Hindi pa ito kailanman pinag-isipan ni Arthur, pero sa pagbabalik tanaw, naalala niya kung paanong muntik nang mapuksa ang kanyang pamilya sa kamay ng mga bandido. Kaya't matatag niyang sagot, gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang lipulin ang sinumang magtatangkang saktan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi natuwa si Sylvia sa sagot niya, isang mabilis na flick sa noo ang ibinigay niya kay Arthur, dahilan para mapa-atres ito. Mariin niyang sinabi, hinding-hindi niya ituturo ang teknik na iyon sa isang taong ang iniisip ay pumatay. Naguluhan si Arthur, para sa kanya, natural lang na gustuhin mong pumatay ng kalaban. Ngunit gusto ni Sylvia na ipakita ang mas malalim na punto. Itinaas niya ang isang daliri sa ulo ni Arthur at sinabing, kung gugustuhin niya, kaya niyang hatiin ang bungo nito gamit lang iyon. O kaya naman ay maaari rin siyang haplasin ng banayad. Tinanong niya si Arthur, alin ang pipiliin niya, syempre, hindi gustong mamatay ni Arthur kaya ang sagot niya ay ang banayad na haplos. Ipinaliwanag ni Sylvia, madali lang hayaang lamunin ng galit at puot ang puso mo. Pero sa sandaling bumigay ka rito, ang buhay mo ay magiging isang walang katapusang cycle ng paghihiganti, isang mundong puno ng pagkamuhi at kawalan. Ayaw ni Sylvia na sayangin ni Arthur Lewin ang kanyang buhay sa paghihiganti at galit, kaya muli niya itong tinanong, ano ba talaga ang balak mong gawin sa kapangyarihang ito? Muling nag-isip si Arthur, pero ngayon, imbes na mag-focus sa sakit, inalala niya ang masasayang ngiti ng mga mahal niya sa buhay. Kaya't sa pagkakataong ito, sagot niya, gagamitin niya ang kapangyarihan hindi para pumatay, kundi para protektahan ang mga taong mahal niya. Sa wakas, ngumiti si Sylvia, mas gusto niya ang sagot na iyon. Samantala, sa labas ng kuweba, isang nilalang nakahawig ni Sylvia ang unti-unting sumusubaybay sa kanya, at malapit na itong makarating. Balik sa nakaraan, si Arthur ay isang hari, pero hindi ibig sabihin ay hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Ang tunay na may kontrol ay ang mga senators, at ginamit lang siya bilang kasangkapan ng digmaan tuwing kailangan nilang may puksain. Ayaw na ayaw niya ang ganung uri ng pamumuhay, sa kasalukuyan, tinuturuan na ni Sylvia si Arthur kung paano gamitin ang kanyang espesyal na mana condensation technique. Matapos niyang i-demo, pinasubok niya ito kay Arthur. Unti-unting kinokondensa ni Arthur ang mana sa paligid at nang makuha na niya ang tamang ritmo, ginamit niya ito para i-enhance ang sarili. Agad niyang naramdaman ang lakas na damaloy sa kanya kaya tuwang-tuwa siyang lumapit kay Sylvia para magpasalamat. Ngunit biglang napatigil si Sylvia, may paparating, agad niyang itinapon si Arthur sa isang tumpok ng mga bato at inutusan siyang manahimik. Walang kamalay-malay si Arthur sa nangyayari kaya't sumilip siya mula sa pinagtaguan. Nakita niya ang isa pang halimaw na kamukhang kamukha ni Sylvia. Mukhang kilala ni Sylvia ang nilalang na ito at nabigla siyang natunton siya rito. Ngunit ayaw nang magpatumpik-tumpik ng halimaw, inutusan niyang sumama si Sylvia. Tumanggi si Sylvia kaya't agad siyang inatake, gusto sanang tumulong ni Arthur pero narinig niya ang boses ni Sylvia sa kanyang isip, huwag mo akong alalahanin. Sinubukan ng halimaw kumbinsihin si Sylvia na sumuko na lang para hindi siya mapilitang patayin siya. Pero mariing sagot ni Sylvia, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumunod. Kaya't pinakawalan niya ang kanyang tunay na anyo, isang dragon. Sa anyong ito, mas malakas siyang gumamit ng mana, pinakawalan niya ang isang napakalakas na blast, na tinangkaring salagin ng kalaban. Sinabihan siya ng halimaw na napakabobo ng ginagawa niya, dahil sa estado ng katawan niya ngayon, malamang ay hindi siya mabubuhay sa paggamit ng ganitong kalakas na kapangyarihan.
Pero alam iyon ni Sylvia, handa siya, matagal na siyang nabuhay at kontento na siya. Nai-pushback niya ang halimaw sa pader, pero hindi pa ito tapos, bumangon muli at pinaulanan siya ng sunod-sunod na mana blasts. Maraming pinsala ang tinamo ni Sylvia, pero mas iniisip pa rin niya si Arthur. Lalong lumalapit ang labanan sa pinagtaguan ng bata, at nang magpakawala ng isa pang malakas na blast ang halimaw, hindi ito kayang iwasan ni Sylvia dahil tatama kay Arthur. Kaya't ginamit niya ang buong natitirang lakas para i-intercept ang atake, at pansamantalang pinatigil ang oras. Habang nakahinto ang lahat, tinawag niya si Arthur mula sa pinagkakublihan. Lumabas si Arthur ayon sa utos niya, pakiramdam niya ligtas na, at marami rin siyang gustong itanong, lalo na tungkol sa pagiging isang dragon ni Sylvia. Pero wala na silang oras para sa paliwanag, alam ni Sylvia na hindi na magtatagal ang kapangyarihan niyang time stop, kaya't kailangan na niyang mailigtas si Arthur Lewin agad-agad. Binuksan niya ang dimensional rift na matagal na niyang inihahanda, ngunit dahil sa matinding pinsala at kakulangan sa oras para matapos ito ng maayos, hindi tumama ang portal sa tahanan ni Arthur. Imbes na dalhin siya sa ligtas na lugar, napunta ang koneksyon nito sa isang liblib na lugar kung saan wala kahit sinong tao. Sinubukan sanang iwasan ni Sylvia ang gubat dahil sobrang delikado roon, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit ganoon, tiwala siya na makakaya ni Arthur ang paglalakbay pauwi gamit ang teknik na itinuro niya, kaya hindi na siya nag-aalala sa kaligtasan ng bata. Bago umalis si Arthur, muling tinanong ni Sylvia kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang kapangyarihan, at agad itong sinagot ni Arthur, gagamitin ko lang ito para protektahan ang pamilya ko. Sa sagot na iyon, lubos na natuwa si Sylvia, siguradong hindi niya ito gagamitin sa pansariling kapakanan. Bago siya tuluyang lumisan, may ilang bagay pa siyang nais ipamana kay Arthur. Sa harapan ng bata, binuo niya ang isang egg at isang feather gamit ang kanyang natitirang lakas. Inutusan niya si Arthur na balutin ang itlog gamit ang balahibo at ingatan ito ng buong puso. At bilang huling pamana, iniukit niya ang kanyang will sa katawan ni Arthur sa anyo ng marka sa kanyang dalawang braso, isang full-sleeve tattoo. Nagulat si Arthur sa biglaan niyang pagkakaroon ng tattoo, pero hindi na sapat ang lakas ni Sylvia para ipaliwanag ang lahat. Sinabi na lang niya na darating ang araw na malalaman niya kung paano ito gamitin. Sa malungkot na sandali ng pamamaalam, humingi ng tawad si Sylvia kay Arthur. Ang totoo, noon pa man ay kayanan niyang i-teleport si Arthur pabalik sa kanyang pamilya, ngunit sobrang saya lang niya sa presensya ng bata, kaya't pinili niyang manatili ito ng mas matagal. Dahil sa pagiging makasarili niya, napahamak tuloy si Arthur. Hindi mapigilan ni Arthur ang pagkalungkot, dahil alam niyang wala siyang sapat na kapangyarihan para iligtas si Sylvia, kahit pa tinuruan siya nito ng sobra. Para kay Arthur, hindi mahalaga kung isa man siyang dragon o halimaw. Para sa kanya, si Sylvia ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pamilya. Ibinulong niya sa kanya, para nakitang nanay, ngunit ngumiti lang si Sylvia at sinabing may sarili na siyang ina. Kaya't sagot ni Arthur, pwede ka na lang maging lola ko. Hindi inasahan ni Sylvia ang sagot ni Arthur Lewin, pero natuwa siya nang marinig siyang tawaging grandma. Kaya't pinakiusapan niya si Arthur na ulitin ito, at masayang sumunod ang bata. Sa kabila ng ngiti sa kanyang mukha, alam ni Sylvia na malapit na ang kanilang pamamaalam, at masakit sa kanya na hindi na niya muling makikita si Arthur. Pero dahil paubos na ang oras, marahan niya itong tinulak papasok sa portal. Naiintindihan ni Arthur ang sitwasyon kaya't dinala niya ang mga Regalong iniwan sa kanya at humakbang papasok. Ngunit sa huling sandali, bigla siyang lumingon at sinubukang hikayatin si Sylvia na sumama sa kanya. Pero hindi pwede, kaya't pinilit ni Sylvia isara ang portal at ipinadala si Arthur sa kabilang dako. Muling gumalaw ang oras, at agad tinamaan si Sylvia ng blast mula sa kalabang halimaw. Sa tindi ng pinsala, bumagsak siya sa lupa, at tila fatal ang tama. Pero hindi kumbinsido ang halimaw na patay na siya, dahil alam niyang hindi ganoon kadaling mapatay si Sylvia. Sa sobrang kumpiyansa niya, lumapit siya sa wala ng malay na katawan ng dragon. Ngunit paglapit niya, ginamit ni Sylvia ang huling natitirang lakas upang pakawala ng isang devastating mana blast na tinupok ang kalaban pati ang lahat sa loob ng 1 metrong radius. Habang nasa kalagitnaan ng teleportation si Arthur, narinig niya ang huling mensahe ni Sylvia sa kanyang isipan. Tinanong niya kung naaalala pa ba niya ang sinabi nito tungkol sa tamang paggamit ng kapangyarihan. Sumagot si Arthur ng oo, pero hindi pa rin niya mapigilan ang lungkot.
Ipinaalala ni Sylvia na ang mundo ay isang malupit at malungkot na lugar, kaya't may mga sakuna talagang mangyayari. Pero iyon din ang dahilan kung bakit kailangang baguhin ni Arthur ang mundong ito. Tumutol si Arthur, wala raw siyang lakas para gawin iyon. Pero hindi naman inaasahan ni Sylvia na magbago ang mundo agad-agad. Dapat lang daw magsimula siya, isa-isang hakbang, isa pa, hindi ito ang unang beses na humawak siya ng kapangyarihan para sa isang buong mundo. Alam ni Sylvia ang tungkol sa nakaraan ni Arthur bilang isang hari. At bagamat hindi siya sang-ayon sa pamumuno nito noon, sigurado siyang basta't hindi siya malulunod sa galit at paghihiganti, magiging isang dakilang hari si Arthur, isang pinunong kayang gawing mas mabuti ang mundo. Makalipas ang kaunting panahon, nagising si Arthur sa sahig, at sa gitna ng damdamin, ipinangako niya sa sarili, tutuparin niya ang huling kahilingan ni Sylvia, ngunit bago iyon, kailangan muna niyang makalabas sa kagubatang ito ang pagtatapos ng episode 3. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na episode.